Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, kamusta na kayo? Ito yung unang maskara ko noon nung nag-start ako ng Bungo TV. So, ito muna gagamitin ko ngayon mga kababayan ko. So, meron tayong re-react dito. Ito ay pinadala sa atin, Ito yung unang video, ito ay sa FB. 'Di ba? Ito yung video. Tingnan natin kung anong video to. Play natin mga kababayan ko. Antayin po natin yung paglabas ni Kuya Nanding. Ayan si Kuya Nanding. O, kita niyo kung nasan lang yung anino niya, kabuntot lang niya, ha? Diyanin mo. Ayan. Tutula ka na, may lalabas. Ayun, nakita niya yung anino yun. Ayun. Bumaba na sa puno. Ayan, bumaba sa puno. Ayan, yung itim po, ayan guys. O, kita niyo naman. Lalakad yung anino ko pa rito. Ayan, naglalakad na. Ayan, papunta sa koral, o. Ayan, lumampas sa koral. Ayun, tumigil ng konti. O, tapos babalik pa yan. Babalik pa yan. Yung Babalik sa pa yan. 956. Ayan, babalik yan. Inukay ko yung kanan para inamon ko. Ayan, babalik pa yan. Ikaw ay nasa kabila ko. Ayan, nalabas na uli-ulo. Ayun. May anino na uling lumalabas to sa ano doon. Asa na? Ayun yung anino. Ayun yung anino. Dapat hihilutin ng paa. Ayun, dapat daw hilutin niyo po yung panik Kuya Nanding. Tulungan niyo siya sa ginagawa niya. Nasakit din ang sako ko ngayon. Uric acid. Ayan. Oh, ayun o. Dahil kung matagal ako hindi naglakad. Ayan, linaw niya. Babalik uli yan pa ba? Nauuna sila doon sa video, no? Hindi siya muna. Dito na ako sa kamila. Diyan ka na. Doon ka nagpunta kasi kapag gano'n, hindi kasunod mo yung anino kanina. Tapos naiwan yung isang anino. Inukay ko. Yung isang anino galing sa puno. Nandun doon niya. Walang nandun sa tubig. Ayun ulit siya sa may koral o. Bumalik ulit sa may pinto. Sa may pinturang koral. Sa may sampa. Ayun o. Hindi kaya yung black ng CCTV. Hindi naman. Hindi galing talaga doon sa tas. Ba't naglakbay? Saka malinis. Oo. Wala namang kirot na. Yan si Kuya Nanding, ha. Huwag kayong kukurap. Tignan niyo maigi. Ayun yung anino. Ayun, bumaba na. Ayun yung itim galing sa puno. Ayan, o. Ayan, gumagapang yung... Ako, for me, insekto to eh. Insekto yan, men eh. Meron nang nag-viral before niya na History Channel pa nga eh. Na History Channel siya. Tapos, dun sa The Proof is Out There. Tingnan nga natin kung masasearch natin yon. May same case na ganyan. The Proof is Out There. Tapos yung ghost videos. Tingnan natin kung masasearch ko The Proof Ghost. Tingnan nga natin kung ito yon. Hanapin ko lang Sa Philippines din yun eh. Para maano natin. Shadow figure. Ito ba yun? A miracle in itself. It's November 2nd, 2021. 2 days after Halloween, Luca Bata is driving his delivery truck down a residential street in the suburbs of Nashville, Tennessee. Suddenly, he sees something that makes him pump the brakes, take out his smartphone, and film this. Hey, so out making deliveries, and what is this? Hanapin natin yung shadowy figure. Wait lang Ito. Ito, sa History Channel to men Same scenario, ganyan din, ganyan din. Same shadowy figure, reappearing and lurking ominously near a delivery driver who does not seem to see him. Amy Title says the shopkeepers and other locals were terrified after watching the clips. Some people wonder if this footage hasn't actually finally caught a ghost on camera. That the way it's walking, not interacting with the world at all, is clear proof. So ito, fake to. Doon tayo sa may, dalawa kasi CCTV yan eh. Ito fake to na
na-debunk na to. Doon tayo sa may shadowy figure na nakuha do sa ine-explain. Ito saan ba yun? Sorry Perhaps the low. Ito, kasi hindi nagmamatch yung frame rate niyan dito sa Ito. Ito yung same na same Camera, it's out of focus. It flies in. Ayan di ba ganyan na ganyan? A few little twitches, like a small bird or like a sparrow. They move very rapidly, and it's just kind of hopping along. Ito kasi pwede kasing ibon, di ba? Shadow figure din. Is anything particularly ghostly about this example? Since this doesn't appear to be a ghost, forensic video analyst Michael Primo wonders if the video of the man in traffic has... Di ba? Yun ay ibon lamang, na debunk yun. So kung babalik tayo dito mga men, dito sa video na to, feeling ko ito insekto to. Ngayon, ang tanong, kung insekto yan, bakit transparent? Di ba? Bakit transparent yung kuha? Kaninong itim mo? Pupunta na rito yan. Ayan. Pagmasdan niyo Ayan, gumagapang na Di ba? Bakit transparent? Kung titingnan nyo rin tong camera ko, pag masyadong close kasi mga kababayan ko, ito Allen wrench to Pag nilapitan mo yan, magmumukhang transparent din yan di ba? Tumatagos din ito sa pag sobrang lapit ng object sa camera. So kung insekto yan, gagapang yan sa harap ng lens ng camera. Mukhang transparent yan Tingnan mo, transparent din tong Allen wrench ko, di ba? Di ba? Tatakpan ko yung mukha ko Nakikita nyo pa rin mukha ko. Pero pagka nilayo mo yan, Allen wrench to. Pag malapit talaga sa lens yung insekto, mga kababayan ko, yun? Magiging transparent yun. Insekto to. Yung kilos niya nga lang, yung pattern na nga lang ng pagkilos kung papanoorin mo Di ba? Wala siyang pinatutunguhan. Random lang siyang gumagalaw. Natin yung paglabas ni Kuya Nanding. Ayan si Kuya Nanding. Kita niyo kung nasan lang yung anino niya, kabuntot lang niya Diyanin mo. Ayan. Tutulak ka na, may lalabas. Ayun, nakita niya yung anino yun. Ayun. Bumaba na sa puno. Ayan, bumaba sa puno. Di ba from taas? Ayan, yung itim po. Ayan guys, kita niyo naman. naman. Lalakad yung anino ko pa rito. Ayan, naglalakad na. Ayan, papunta sa koral Ayan, lumampas sa koral. Ito, bandang halata mo, dito pa nga lang tsaka parang may makikita ako diyan parang ayun tumigil. Ayun parang yung detail niya, insekto talaga. Hindi kayo hindi ko sinasabing maniwala kayo sa akin. Kung paninindigan nyo na multo yan, okay lang naman. Pero for me, hindi siya kababalaghan. Next, dito tayo sa main topic natin mga kababayan ko. Ito ay KMJS So alam nyo na kung ano yung pattern netong video ko. Ganito ang itsura ng pagre-react ko. Ilang beses ko na pong pinaliwanag yung kung bakit ganito ako mag-react. Na mas malaki pa yung itsura ko. Kasi may mga nagsabi, lang naman, di sana ikaw na lang ang di ba? Diba? Kasi ganito, may reason po kasi kung bakit ganito ako mag-react. Kasi paulit-ulit ko na lang ini-explain Anyway mga kababayan ko, play na natin to. Ito ay rated Corina, Ang title ay Housemate ay Maligno. Ay gapo ko. Tapos may dumagan po sa akin na kulay itim na tao. Pagdagan po sa akin, sinasaksak ako sa dibdib. Tapos hindi po ako makasigaw, tapos hindi rin ako makagalaw. Dito pa lang yung unang may dumadagan sa dibdib. Common sa signs yan ng sleep paralysis. Mga kababayan ko. Yung binabangungot, yung may nakikita na itim na tao, etc. Common na signs and symptoms ng sleep paralysis yan. Kahit during yung mga medieval times pa. Yan lagi ang na-experience nila. Pero it doesn't mean na paranormal yan. May mga painting nga na may mga painting nga na dinidepict yan pag nararanasan yan ng mga tao Tingnan natin mga men Common yan, ito nga ang painting nung araw Ayan yung lagi may nakadagan sa dibdib ng natutulog. Sleep paralysis. Kasi common ang symptoms niyan.
'Di ba? Yung mga ganyan, may mga anino sa harap mo or ano, nadidepict na nila nung araw na ganyan talaga. So, for me, pag kayo ay nakakaranas ng ganyan, tapos nung time na yan, 'di ba, feeling mo gising ka, hindi ka lang talaga makagalaw. 'Di ba? 'Yun ang common na ano na signs and symptoms ng sleep paralysis. Ganito po kasi yan, mga kababayan ko. Ipapaliwanag ko uli ha. Sa utak natin, pag tayo matutulog, may dalawang ako tatawagin ko ng valve Hindi ko alam kung ano, nakalimutan ko na kung anong tawag doon eh. Dalawang valve. Isang sleep at isang awake. 'Di ba? Pagka naka-awake ka, gising ka. Awake to. Ito is sleep, tama? So, dapat hindi sabay ito na magbubukas eh. Kapag awake ka, pag inaanto ka, makakatulog ka, dadahang magsasara yung wake mo, bubukas yung sleep. Tama? Sa sleep paralysis kasi, ganito ang nangyayari. Habang dahan-dahan na nagsasara yung wake mo, yung sleep mo bubukas, magi-stuck sa gitna. Kaya, feeling mo gising ka, at the same time, tulog ka. Kaya minsan, naririnig mo yung usapan sa tabi mo, pero may partially na panaginip ka. Ito na yung mga sinasabing itim na anino, etc. Diba, men? Ano yan? Sleep paralysis yan. Yan tawag dyan. Hindi siya paranormal. Ngayon, kung tingnan natin ano ba yung mga ng sleep paralysis. What is sleep paralysis? Para maintindihan natin. May hallucinations ka. Sleep paralysis is identified by a brief loss of muscle control just after falling asleep or waking up. 75% of sleep paralysis episode involve hallucinations. Ay, may period pala dun. Ulitin ko yung basa ha. Sleep paralysis ay identified by a brief loss of muscle control just after falling asleep or waking up. 75% of sleep paralysis episodes involve hallucinations. Ano ba yung hallucinations na yan? May mga nakikita ka na wala naman, 'di ba? Parang ano lang 'yon. Imagination mo lang 'yon. Scientific po to ha. Katulad yung intruder hallucinations involves the perception of a dangerous person or presence in the room. May nakikita ka. Vestibular motor hallucinations, yung feeling mo out of the body sensations naman, yung nakikita mo lumulutang ka. Diba? Pero may mga ibang nag-explain dyan na yan ay parang astral projection, etc. Diba? Pero ang sa science yan, sleep paralysis yan. Tapos ito pang isa, merong chest pressure hallucinations. Yung feeling mo nasusuffocate ka. Kasi nga, merong yun eh. May nagkakaroon ka ng loss ng muscle control. Diba? May scientific explanations doon. So, balik tayo dito sa, yung pangalang depende naman sa inyo yan. Kung feeling nyo paranormal yun, malay mo, may paranormal talaga na nagkokos nun, hindi paranormal. Pero sa science kasi na-explain yun eh. Tapag ng bahay, nakikitaan ng mga bakas ng paa, pero wala namang dumadaan. Ayan naman yung bakas ng paa. Ng mga pinto kahit walang hangin o tao. At mga residente doon na nasasaktan mula sa mga bagay na hindi nila nakikita. Mga kababalaghang nangyayari daw sa bahay. Ang cute ng mga pusa. Miranda, na nakunan pa niya ng video sa cellphone. Ano bang mayroon ang tahanang ito? At totoo bang mayroon siyang malignong housemate? Toy, dali na. Sayang mo na ako. Toy, ba't ka naman? Suplado yung pusa. Dali na, masahin na. Matapos makarinig ng langit-ngit mula sa pinto, pansinin ang kinilos ng pusa sa video. Tila may tinititigan sa may labas ng kwarto ng kanyang amo. Ano yan? At ilang sandali lang,
Ma? 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 Kaninong bakas kaya ng paa ang misteryosong nakunan daw sa video? Ma? Sa paa na yun, bias ako dun eh. Naranasan ko kasi yan. Pero, pilitin natin magpaka-skeptic. Diba? Kasi, pag naranasan ko na isang bagay, bias ako eh. Pero, tingnan natin, no? Kuha ito ni Albert Miranda, isang vlogger. Yun lang. Pag vlogger, hindi naman siya ghost hunter, no? Pag vlogger, alam mo yun, typical dyan, magpa-viral eh. Lalo na kung hindi naman paranormal talaga ang content niya. Yung, okay lang sana kung ghost hunter siya eh. Siyempre, naghahanap na. Pero kung kasi tinan mo ha, men, kung iintindi, nung una pa lang napanood ko yung video niya na to, ito opinion ko lang naman to. Kung mali ako, di mali ako, no? Dito kasi, yung pag-video niya dito, kaduda-duda na to, men eh. Oh yes, sabihin na natin na binibidyohan niya yung pusa niya. Pero wala ka namang solid na binivideohan dun eh. Ano yung bibidyohan mo yung pusa mo pag nilalambing mo? Pwede naman, pwede. Pero napaka-weak nung nung motibo niyang mag-video eh. Madudahin lang ba talaga ako or ano? Hindi kasi parang yung hindi ko nakikitaan ang point kung ba't magvi-video ka unless na lang talaga na may hinihintay kang mangyari doon sa pinto. Ito ha, hindi ko naman nahuli na pineke yung pinto. Wala naman ako nakitang tali. Wala naman ako. Pero yung unang-una, vlogger si kuya. Need niyan may content. Pangalawa, magandang content ba na himas-himasin mo ang pusa mo? Parang may ini-expect ka talaga, min eh. Hindi, for me, yun lang, di ba? Ayun na. Sayang mo na ako. Oo, di ba? Tapos, di ba, tandaan mo, kung, let's say, halimbawa, gusto ko lang videohan yung pusa ko eh. Pusa mo lang ba yung videohan mo? Yung framing ng video niya, tinan mo. Sayang mo na ako. Hindi naman yung pusa yung tinitingnan niya eh. Halatang tinitingnan niya tong pinto eh. Ini-expect niya na may mangyayari talaga, min eh. Kalahati ng mukha yung pusa mo, min, oh. Kasi kung pusa mo yung videohan mo dyan, nakasentro yung mukha ng pusa mo. Pero dito, min, ang laki ng space dito eh. Ayan, oh. Hindi mo masyadong inaano yung pusa mo. Ikaw naman. Sige na, masahin na. Matapos makarinig ng langit-ngit mula sa pinto. Ngayon, bakit yung pusa pumunta doon? Eh, syempre may movement or may, for me, hindi, yun. Hindi, kayo, bahala kayo ha. Hindi ko sinasabing kinokontrol ko yung maniniwala kayo. Hindi, nasa sa inyo pa rin yun, pero ako naniniwala. Pansinin ang kinilos ng pusa sa video. Tila may tinititigan sa may labas ng kwarto ng kanyang amo. Ano yan? At ilang sandali lang. Ma? 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 Talagang no? Yung pag, niya, talagang makakapture pati yung footprint, Ma? Kaninong bakas kaya ng paa ang misteryosong nakunan daw sa video? Ma? Kuha ito ni Albert Miranda, isang vlogger. Tingnan nga natin yung ano ba, YouTuber ba to si kuya or baka sa FB lang to. Tingnan nga natin yung Albert Miranda. Ano ba ang nito, mga content nito? Kung ghost hunter ang nakagawa niya, maintindihan ko kasi ghost hunting eh. Pero kung may 10.6 subscribers si Albert Miranda.
May 40 video siya. Ay, hindi nyo pala nakita. Ayan, oh. Yung video niya. Ang main content niya talaga pusa. Pero pag binivideo niya yung pusa niya, nakasentro sa framing eh. Anyway, di ba? Nasa sa inyo pa rin naman. Sa akin, ano eh, ayaw tanggapin talaga ng utak ko eh. Pero kung totoo man, eh di totoo. Paborito niyang kuna ng video ang mga alaga niyang pusa na kasakasama niyang nakatira sa kanilang bahay. Dami. Para kay Albert, hindi lang simpleng alaga ang turing niya sa mga inampung pusa at aso, kundi maaasahang mga bantay din sa bahay, lalo na daw sa mga hindi nagpapakitang bisita. Yung mga pusa ko po kakaiba yung ginagawa nila dito sa taas. Pag umakyat po sila, nakatitig lang po sila lahat yan sa pinto ko. Tapos yung aso ko po, wala po silang tigil ng katatawol dyan. Aakyat po ako, tapos titignan ko. Sa pinto lang po sila nakatawol, kahit wala naman tao. Lagpas 2 dekada na buhat ng itinayo mismo ng tatay ni Albert ang kanilang bahay sa Caloocan. Dito na rin daw lumaki at namulat noon ang batang si Albert sa mundo ng kababalaghan. Nung bata pa po kasi ako, dito po sa taas, pag tumitingala akong ganun sa hagdan, kasi kita po yung dito sa taas. May 2 tao po parati dito, bata at saka babae na matanda. Andito po sila, nakatingin din po sila sa akin sa baba. Ang tingin ko po nun, kasama namin sila sa bike. Di ba, ano, tawag dito, ang gumawa nung bahay ay tatay mo. Tama? Paano nagkaroon ng history ng hunting dyan kung kayo yung unang tumira dyan sa bahay? Hindi, pwede siguro yung lote na yan, ano? Yung lote na yan ay may namatay dyan before. Diba? Pero ang daming cracks dun sa kwento eh. Lunawat na naman kayo ha! Hindi kayo alis! Pero habang lumalaki po ako, natatakot na ako kasi alam ko na po na iba pala sila. Wala pong oras na kung kailan sila magpapakita. Bigla-bigla na lang po pagka nalingon ka, mararamdaman po nandiyan sila. Hindi po mawawala. Ikaw na lang po yung aalis para hindi mo sila makita. Nang lumagpas na sa edad na 10 at nagsimulang magbinata si Albert. Opa, anong nangyari sa'yo? Ininom mo na ba gamot mo? Mamaya na pagkakain. Naging matumal na daw ang pagpaparamdam sa kanya ng bata at matandang babae. O ngayon, isa ring factor yun, ano. Kung may nagpaparamdam na pagbata ka pa lang, 'di ba? Naging matumal kasi naging busy, tumanda na siya eh. Kasi sa mga bata kasi, normal din naman magkaroon ng ng imaginary friend. Isa ring factor yun, men, ano. Tingnan natin kung yung imaginary friend, ilang taon ang normal. Imaginary friend. What age? Tingnan natin ha. Mm-hmm. 3 to 5 years old. Yan o. 3 to 5 years old. Minsan nga pa hanggang 12 years old eh. Pero ang usual, studies have shown that kids between age 3 to 5 are most likely age to have an imaginary friend. Yung may 'di ba? Kasama sa development 'yan. Ngayon ang tanong, tumumal daw, 'di ba? Ayan, common din naman pala hanggang 12 daw. Common 'yan tumumal daw nung tumanda na siya. Syempre, habang tumatanda ka, marami ka ng marami ka ng nalilipat na yung interest mo sa iba men eh.
Ngayon, siguro, sa di malaman dahilan, parang bumalik na naman yung, ewan ko, ibang motive na yon, ibang motivation na yun kung ba't bumalik yung imaginary friend mo. Nito, dahil vlogger ka na eh, di ba? Yun na lang yung aanahin natin, dahil vlogger ka na. Bumalik na yung... Gabi. Umakyat kami sa taas kasi doon po nilalagay yung mga gamit. Hindi po namin inaasahan, makikita namin yung ganong kamay na maitim doon sa may bintana. Hindi po siya matatawag na pusa kasi malaki po, mas malaki pa sa kamay ko. Yung time na po nasisilip kami ulit, Toy, takbo! bigla na pong nawalang ganon, as in mabilis lang po. Nagunahan pa po kami ni Albert bumaba. Sabi ko sa'yo, huwag yung pamilya ko eh! Layas! Matapos daw magpakita sa bintana ang itim na nilalang. Sa mga panaginip naman daw gabi-gabing ginambala ng maligno si Albert. Yung sa bangungot ko po, nakahiga po ako. Tapos may dumagan po sa akin na kulay itim na tao. Ngayon, ang tanong nyo, bakit yung kaibigan nakita din? May nasabi na siya eh. May pusa siya nasabi eh. Ito rin yung theory ko doon sa Clark ko. Malay mo, pusa lang yung nakita ko noon eh. Na syempre, dahil natanim na sa isip ko na may multo doon sa loob, 'di ba? Pwede kasing yun ang yun ang nakita ko din doon sa Clark eh. Parang ito din sa kanila. 'Di ba? Malay mo, pusa 'yon, syempre, nung unang nakita nung isa, kamay. Tapos tiningnan nung isa, paalis na. Syempre, makikita niya, meron talaga movement doon, 'di ba? Nagagalit na ba kayo? Pagka ginagawa ko ng explanation. Hindi kasi talagang 'di ba? Wala akong nakikita ang solid na na reason. Okay lang sana kung yung bahay ay may minasaker doon na pamilya dati na may storyng ganun, pero ang nagtayo ng bahay, tatay niya, walang history eh. 'Di ba? Tagan po sa akin, sinasaksak ako sa dibdib. Tapos hindi po ako makasigaw, tapos hindi rin ako makagalaw. Pag tingala ko, nakita ko po yung post baliktad. Sobrang kaba ko po, nagising na ako. Tapos alas 3 po ng madaling araw ako nagising. Tapos feeling ko po, nandoon siya nakatingin sa akin. Feeling mo na lang. Pansin na nagkalat sa iba't ibang parte ng bahay ni Albert ang mga supot ng asin na may nakapatong na bawang. Nilagyan din niya ng altar na nakatapat sa pintuan ng kanyang kwarto sa paniwalang makakatulong ito sa pagtaboy daw ng masasamang espiritu at maligno. Dito. So dito pala nangyari. Opo. Ito mismong pintong ito yung bumagsak. Opo. So, pinuntahan ni Corina, masikip siya, no? Opo, Hindi naman, tsaka walang panggagalingan yung hangin, sabi mo? Yes po. Oy, isa pa. Hindi galing doon. 'Di ba may kaibigan siya eh. Nung bumagsak yung pinto, wala siyang kasamang kaibigan. Pwede yung kaibigan niya yung nagsara. Wild lang po imagination ko nagbibiro lang ako. Pero pwede, di ba? Hindi po. Hangin. Yung pagkakalabog sobra. Malakas po. Sobrang lakas, okay. Sige, so, ano ba yung ginagawa mo nung araw na yon? Kakagising ko lang po ng alauna ng hapon. Nakasanayan ko na pong araw-araw ako nagbibideo ng pusa ko. Habang nagbibideo ko siya, hindi pusa mo yung binibidyohan mo eh. Wala sa framing yung pusa eh. Halos kalahati ng mukha ng pusa yung nabibidyohan mo. Sa tiyan. Ini-expect mo talaga na may mangyayari dito. 'Di ba? Kung makikita niyo yung framing niya talagang nasa gilid na lang yung pusa. 'Di ba? Ngit po yung pinto ko. So tinignan niya po. Lumapit po siya agad. Tapos tinignan niya ng matagal yung pinto. Mga ilang minuto, umampas po yung pinto pasara. Tumayo po ako agad, nagulat ako. Tapos tinawag ko po, ma, kasi baka po si mama lang nagsara. Tingnan natin Mga ilang minuto, umampas po yung pinto pasara. Tumayo po ako agad, nagulat ako. Wait doon sa una 552, tingnan nga natin. Ito yung kaubuan ng At ilang sandali lang. Pati yung taas ng pinto hindi natin makita kung may tali. Anyway, 'di ba? Po, ma, kasi baka po si mama lang nagsara yung pinto. Pero alam ko pong hindi. Si
Sinilip ko po. Bukod sa hindi maipaliwanag na kung papaano nagsara ng kusa ang pinto sa kwarto ni Albert, mas tumindig daw lalo ang kanyang balahibo nang makunan at makita niya ng malapitan ang mga marka sa sahig na tila hugis ng isang pares. Oo nga, nakikita ko. Ito, nakikita ko. So, kung makikita nyo dyan, mga kababayan ko, ito nga, isang, tsaka ito nakakapagtaka dito, parang may powder na bilog. Nasakto talagang yung paa, nakaganon dalawa. Sinirkelan lang siguro to, no? Anyway, kala ko powder talaga, pero sinirkelan lang siguro ito sa video. Pero nakaganon yung dalawang paa, nakaharap doon sa pinto. At ng paa dito. Ito mismo? Opo, dito. Nakaganyan po yung paa. Okay. Tapos nakaharap po sa pinto ko. Nung pagkakita ko, doesn't make sense, pag sara ng pinto, sabay harap din yung paang ganon. tumakbo na po ako pababa, nalaglag ko na yung cellphone, kaya nakat na po yung video. Ganun? Nabasag po yung cellphone. So, ano sa palagay mo yun? Hindi, kahit nalaglag yung cellphone mo nun, magpi-play pa rin yun eh. Ibig sabihin, kinat mo talaga yung video nun. Kahit kung, kung nalaglag yung cellphone mo nun, nagre-record pa rin yun. Unless na pindutin mo yung stop record, di ba? Hindi, kayo naniniwala kayo na nung nalaglag yung cellphone, nag-stop na rin yung record. Touchscreen yun eh. Hindi naman yun, yung battery, okay lang sana kung halimbawa, removable yung battery, nalaglag, na nabunot yung battery. Kaya lang, pag ganun ang nangyari, maaring hindi na-record yun kung nahugot yung battery. Pero nalaglag lang min eh. Yung kwento ni Kuya eh. Hindi, naniniwala ba kayo na kusang magpapatay yung recording ng cellphone nun? Nung nalaglag yung cellphone? Halimbawa, nagbi-video kang ganyan, tapos nalaglag yung cellphone mo ganyan, mapuputol yung recording? I don't think so. Diba? The more kasi na ini-inspect natin yung stories niya, doesn't add up eh. Meron pong iba talaga dito sa bahay namin. Maaring meron, pero yung sa video mo mismo, Paniwala ni Albert, gawa din ng sinasabing maligno ang nangyaring disgrasya sa kanya noon. Nakasanayan ko po kasi pag-aakit ako dito sa taas namin. Tumatakbo po ako. Tapos, confirmation bias! Pag may nangyaring, disgrasya, yung maligno na yung may kasalanan. Oh yeah, I do admire yung mga nagko-comment doon sa video ko na nagsasabing confirmation bias din. Natututo na kayo, men, di ba? Yan ang gusto ko. Na-apply nyo na yung na pag-uusapan natin dito sa videos. Di ba? Pati yung nagsasabi na yung putulin daw yung mga video pag wala ng silbi. I do admire din, At least kahit pa paano, nahahawaan ko kayo. Nung tumakbo po ako dyan, naramdaman ko po may kamay na gumano sa likod. Sinatakbo ko patagilid. Ang laglag ko po, hindi po padiretso sa hagdan. Patagilid po. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko. At sira sa salita. Ang lakas tama. Ang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon. Para sa kinalaman na sabon doon. Balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado. Ayoko sa inyo. Ano mo pinapatamaan nun yung vlogger? Huwag i-asa kayo. And tested. Sino yung humila? Wala. Opo, wala. Kasi la mama po nasa baba. Nakita nila, nagulat sila sa nangyari sa akin. At dito sa bahaging ito na pahingahan ng mga pusa ni Albert, dito daw siya nakakakita at nakakarinig, nakakaramdam ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Mga eksena sa hagdanang ito na tila mga napapanood lang natin sa mga horror na pelikula. Kwento ng nanay ni Albert na si Aling Lisa. Nakunan ako after niya ni Albert. Tinangalanan ko siya ng Alfred. Nung namatay siya,
Kinausap kami ng doktor kung ibibigay namin sa kanila. Kaya lang pinaliwanag na pag nasa kanila, gagawing experiment ng mga estudyante. At dahil gusto ng kanyang asawa na mas malapit sa kanila ang kanilang bunso na namayapa. Kaya nag-decide kami ni Mister na ilibing na lang. Dito sa bahaging ito ng kanilang hagdan, ipinasyang ilibing ang kanilang bunso. May history pa naman. Pero ito men, ano, nasaan yung matanda na nagpapakita? Yung bata, let's say, yun na yung nagpapakita doon. Kaya lang, di ba, bakit magmumulto yung bata? Eh, wala pa namang ano yun. O, granting. Eh, yung bata. Eh, may nakikita pang isang matanda. Eh. Sino yun? Di ba? Nagukay siya, dyan niya raw nilagay. Pinabindisyonan niya naman, tapos pinalagyan niya rin naman ng pangalan. Tumawag ang aming team ng paranormal expert para bigyang linaw ang mga kababalaghang nangyayari sa bahay ni Albert. At sa second floor ng bahay, may napansin ang aming kasama. Tunan mo. Hindi. Bakit up ang gagamitin? Hindi ito. Hindi ano yan. Hindi accurate yan. EMF is 35 to 45. Micro Tesla 150, no? Paano naging normal yung 32? Alam ba nila, sinasabi nila, micro Tesla yan eh. Parang Kuya Rad itong kinuha ng KMJ. Ay, KMJS ang rated K eh. Hindi. Paano nagkakaroon ng 115 micro Tesla? Application yan eh. Paano na nila nasabi na ang normal ay 40? Parang sila Kuya Red din pala to eh. Di ba? Application ang ginagamit. Paano naging expert yung mga yan? Ano ba? Paano naging expert to mga to? Hindi nga lehitimong pangsukat ng cellphone apps ang gamit eh. 40. Yun ang normal. Napansin ko rin sa bahay nila. Sino nagsabing normal? Sino ba tong Alvin de Guzman na to? You see mga kababayan ko, pagka ang nire-recruit ang nangyayari kasi dito, ito hahawa pa ito ng ibang na matututo sa ginagawa niya. App, cellphone app. Ano ba? Micro Tesla, alam niyo ba kung gaano kalaki ang 115 micro Tesla? Milligauss lang dapat ang pangsukat pagka ganyan. Kaming pusa. Kasi kung may entity man dito o mga elemento, sila yung unang makakaramdam dito. Kasi mas malakas ang pakiramdam ng pusa kaysa sa tao. Ultimo yung hindi naririnig ng tao, kaya nilang maramdaman. Pero dito po sir, sa spot na to, dito kami medyo nagdadalong isip kasi yung reading ng EMF natin. Katulad yan, may switch dyan ng kuryente. Dito is unstable or pababa, taas. Which is sobrang abnormal. Dito na inumpisahang kausapin ang nilalang na ayaw daw umaalis sa kanilang bahay. Magparamdam kayo kung meron kaming kasama ditong iba, elemento o mga multo, kaluluwa, espiritu. Tanong ko lang sir kasi meron akong sudden feeling na nakita. Meron ho ba kayong matandang lalaki na kamag-anak na nawala na? Opo. Meron ho. Matandang lalaki ho siya. Opo. Kasi meron Ito naman, ang nangyayari naman dito, cold reading. 'Di ba? Ba't mo tatanungin 'yon? Kino-confirm niya muna eh. Meron ba kayong kamag-anak na Hindi mo nalang diretso na may nararamdaman ako ditong kamag-anak na matanda. Tapos, hindi yung meron ba kayong kamag-anak? Cold reading yun eh. Di ba, men? Meron akong biglang feeling na nadama dito sa spot na to din talaga. Mabigat yung feeling ko or yung hindi ako nakahinga, hinahabol ko yung hininga ko na
na feeling na yon. Tapos nagkaroon ako ng sudden thought na nandito pa rin ako, aalagaan at poprotektahan ko pa rin kayo. Ganon. Kung nagpapakita man siya o feeling ko ano to alam niyo na yung background nung nung tatay Tingnan mo, ang contradict niya, ang nagpapakita may bata at matandang babae kanina. Ngayon, ito naman tatay kasi nga naaluminigan siguro na namatay yung tatay nito ni kuya. Baka kasama sa post niya sa sa vlog. Tingnan nga natin sa FB, na i-post niya ba sa FB 'yon? Ano ba ang name nga? Albert Miranda, Tingnan natin sa FB, Albert Miranda. Yung post niya. Albert Miranda. Video. Ito siguro yun yung tama. Ito na yan. 2020 pa pala, re-upload pala ito. 2020 pa, kaya pala naka face shield si paranormal expert. September 2022, 1:30 ng hapon, naisipan ko mag-vlog ng mga pusa ko. Palagi ko namang ginagawa. Uy, defensive. Palagi kong ginagawa yun. Diba? Palagi ko nang ginagawa kasi walang tao. May mga lakad sila. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Habang nag-video ako, nagtataka ako, yung mga pusang palaging nakatingin sa pinto ko. Yung unang langit-ngit ng pinto, di ko napansin. Nung humampas na sara, bla 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 bla. Sa totoo lang, maraming beses na to, di ko lang napansin ngayong kung nakuhaan ng video. Kaya sobrang na, meron din kaming ibang kasama dito. Sa mga reaction pa lang ng pusa ko, bla bla bla. Ako yung napanood nyo sa channel, ito po yung istorya nun. Nakalagay ba dito sa FB niya na namatay yung tatay niya? Kasi mamaya na cold reading dito sa FB mo Sabagay, wala naman doon sa kwento na namatay yung tatay pero I do believe somewhere nakuha nung paranormal expert yung cold reading. Kasi andun pa rin yung love niya para sa inyo. Na tipong nagbabantay pa rin siya sa inyo. May sudden thought tsaka feelings ako na or pwede, ganito, pwede. Kaya niya nalaman patay yung tatay pagpasok nila sa bahay. 'Di ba? Ini-interview kasi yung yung nanay kanina, dala-dala yung picture ng tatay niya 'Di ba? Pwedeng ganon. Or pwedeng may diyan sa altar, may picture ng tatay niya na may kandila. Pwede 'yon. Doon nakukuha yung mga cold reading kadalasan Na yun yung siguro way niya para ipaalam na nandito siya. Yun. Sino po? Pwede malaman ko sino po yung... Yeah, alam mo na kunya. Yung papa ko po. Papa niyo, ho? Naniwala po sa kanya kasi pag-akit niya po, nalaman diba? Isang side yung... May picture na dito ng Siyempre, naikwento na yan kanina. Nakita na may picture dyan ng matandamin Di ba? Paparamdam sa akin. Tapos nung sinabi niya na naramdaman niya si Papa, tapos hinihingal daw siya, doon ko din naisip na naalala ko talaga si Papa dahil siya yun pag umaakit siya sa hagdan, ganun siya, hinihingal talaga siya, i-stop siya sa spot na yun. Abo, ano nangyayari sa'yo? Abo, Magdadalawang taon pa lamang nang mamatay sa sakit sa puso ang tatay ng pamilya Miranda. Pero para kay Aling Lisa, may picture sa kanyang alaala ang matapang niyang asawa na si Mang Ambo. Nung buhay pa si mister ko, may lagi siyang may katabing walis tingting. Kaya yung walis tingting na iniwan niya, andyan dyan di ko ginagamit. Kasi yung panghampas niya raw dun sa nahampas niya. Sabi ko, ano yung sinasaway mo? Sabi niya, ito, salbahe to. Sabi niya, tatakutin pa yung mga bata. Talagang nagsasalita siya, tsaka talagang may tinutukoy siyang lugar.
Halimbawa, kwarto, sa parang kisame, o kaya sa bintana raw, nasa bintana. Di ka alis, ganun. Ano niya na yung walis tingting, hampas niya na yun. Kaya ayaw niya ng walang pusa. Gusto niya laging may pusa. Sa kanya nagsimula yung pusa na yan eh, pinulot niya. Kasi yun daw ang magpoprotekta. Takot daw sa pusa ang mga mga masasamang elemento. Yun ang sabi niya sa akin. Ayon sa mga kwento ng ilang matatandang kapitbahay, isa raw sa dahilan kung bakit maraming kaluluwang ligaw sa mismong kinatitirikan ng bahay ni Albert ay maitatahi daw sa kasaysayan ng kanilang lugar. Sabi lang nung mga matatanda dito nung araw, dati na ng mga Hapon nito. May history. May barracks yata sila dito. Marami raw napatay ito. Ngayon, sa lugar na ito, marami history yung lugar. Make sense kung totoo man. Ngayon, nalaman ko na siya pala yun. Hindi. Nasabi mo na may bata tsaka may matandang babae. Nung sinabi lang ng naging papa mo na eh. Bilang buhay, pinoprotektahan niya pa rin kami. Kung nandito ka man, magpahinga ka na kasi sobra-sobra na yung pagpoprotekta mo sa amin. Alam mo naman yun, mahal na mahal ka namin. Salamat sa lahat pa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para mapanatag si Albert at kanyang pamilya, pinabindisyonan ng aming team sa pari ang kanilang bahay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, napuno man ng takot noon si Albert, dala ng mga karanasang mahirap maintindihan. Ang mahalaga sa kanya ngayon, ang malaman na kahit saan man siya magpunta, ay may tatay na laging parang nakamasid para sila'y bantayan at protektahan. Sa akin, yun lang. Kung maniniwala kayo, di maniwala kayo. Wala namang problema. Pero I have my own opinions at feedback dito sa video na to. Most of it, pinipilit ko talaga na maging objective. Katulad nung yung video, yung framing. Halos kalahati na ng mukha ng pusa yung kinukunan mo eh. Halata na yung buong pintuan yung then suddenly paglabas mo talagang matututukan mo yung paa. Tapos nung nalaglag yung cellphone, di nabasag or bigla natigil yung recording. I don't think so. Diba? Anyway, bahala kayo dyan. Yun ay take ko lang naman dito. Yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.